Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Dr. Rob Branches. Sabi niya, this group cannot be called morally bankrupt either because they simply never owned moral capital in the first place. Isinir ni Dr. Rob Branches ang pahayag ng Akbayan. Itong Akbayan, ito po yung kina Senator Rizon Tiveros, Congressman Percy Sendanya, na atat na ma-impeach si BP Sara, matanggal sa pwesto. Pakinggan nyo ang kanilang statement. Akbayan, handa kaming sumigaw ng Sara Duterte resign sa trillion peso march, pero pag-iisipan pa ang Marcos resign. Grabe yung mga tao na ito, no? Anyway, between Marcos and Sara, mas natatakot sila kay BP Inday Sara. Kasi pagdating sa Marcos, nakikipag-alyansa lang sila ngayon. So, parang temporary tactical alliance. Kasi ang malakas na kalaban nila, si BP Sara sa 2028. Kaya, handa silang trillion peso march. Anti-corruption kuno. Sino pang nangurakot ng trillion pesos? Di ba? Vice President ba? Kakaunti na nga yung yung approved budget niya for next year is mga 899 million. Last year, ang ni-request niya 2 billion. Dinis-approve nila. Na-approve lang parang 700 million. So, for next year, yan. Na-approve na 899. And nakakatuwa dahil mga 5 minutes lang, approve ng kanyang budget sa Senado. Kahit sa Kamara, compare natin last year, ang dami niyang pinagdaan ng hirap si BP Sara sa kanyang budget sa Kamara. But kapansin-pansin, itong budget deliberation sa Kamara, wala nang masyadong nagtanong, maliban lang itong mga makakaliwa. But itong mga Marcos allies, wala na. Napoforesight na nila future president ito sa Senado. Walang mga Tulfo, wala na yan. Nung una si Tulfo, birada ng birada sa mga budget ni BP, lalo na sa DepEd pa. Ngayon wala na. Kasi sa politika, at this moment in time, last 3 years na, nakikita na yung takbo ng... kaya tama si Ramon Tulfo, lame duck president na meron tayo. Hindi na siya makakabangon itong mga aligasyon. Kahit hindi mapatunayan yung aligasyon ni Saldico, kahit hindi mapatunayan yung mga aligasyon ni Senator Amy, ang taong bayan maniniwala pa rin sa mga aligasyon na yun, which is correct. Wala na. Galit, sukdula na yung different topic. Example, yung hot topic ngayon, yung Noche Buena, pahayag ng DTI Secretary, 500 pesos kasi na daw. Ang daming galit na taong bayan. Mga comments na babasa ko na iniinsulto nyo ang mamahirap na Pilipino na parang okay na kami, kung may 500 kami, dapat maligaya na kami, wag na kaming magreklamo, ganun. Iniinsulto nyo kami, ganun. Ang DTI Secretary naman, instead na hingi ng apology, paliwanag pa rin niya. Pwede yan, yung sinabi ko, depende sa number of persons. Yung sinabi ko, family of 4, ama, ina, 2 anak, pwede yan. Ganon pa rin. So kung 4 na tao, bali ang budget, 125 pesos per head.
Ganon ang sinasabi ng DTI. O pwede yun sa Jollibee. Kaya lang Noche Buena, paano mo ba? Kaya nga tinawag na Noche Buena, once a year ka lang talagang bongga. Kung sinabi mong Noche Buena, hindi talaga magkasya yung 500 for baka pwede pa 1,000 para sa 4 na tao. Pwede ko nang tawaging Noche Buena yun. Yung 500 good for 4, ano lang, Jollibee lang yun ang makasya. Anyway, balik tayo dito. Trillion peso march. Galit kami sa korupsyon. Dapat mag-resign si VP Sara. Marcos, wag mo na ang pag-isipan namin. Wala talaga itong mga tao na ito. Itong mga grupo rin nila, Akbayan, Makabayan Black, sila yung nagpro-propose na mag-resign Presidente and Vice President at ang mag-take over People's Transition Council. Tanong, makikita ba natin sa konstitusyon na People's Transition Council ang mag-take over? Wala. Kaya mabuti na lang itong believe ako kay ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio, kahit dilawan yan, kaya lang may prinsipyo pa rin. Kung ano ang tama, doon siya. Sabi niya, the Constitution is very clear on succession. Sundin natin yon. So, ibig sabihin, pag nag-resign ng presidente, vice president, hahalili. Ganun lang yun kasimple. And then, follows the line, Senate President, House Speaker. Ganun lang yun. Walang People's Transition Council, kalukuhan yun. So, magre-resign ba si VP Sara? No way. Walang kinalaman si VP Sara sa mga pangyayari ngayon. Kasi hindi na siya parte ng administrasyon. Yung kanyang confidential funds, usapin yun. Ang COA, ang final arbiter nun. Walang final decision ng COA. Walang, anong tawag nun? Walang guilty decision ng COA. Wala ring ng ombudsman. Notice of disallowance lang yun. Bagong lumabas ang COA Observation Report for 2024, unmodified na naman. 3 straight years in a row, unmodified palagi ang observation ng COA. Ibig sabihin, matino ang Office of the Vice President. Hindi nyo mapaparesign yan dahil wala siyang ginawang mali. Marcos resign, okay, pag-isipan nyo kung manawagan kayo. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Kulang na tagaan og yero. Tagaan daw siya og ginabang. So gibutang lang niya ang yero, wala niya nasandig tungod kay ang iyang balay kuha naman gyud nagtakinding na. Aksyon na gyud siya og tumba. So muni ang ilang gipuy-an sa iyang mga anak. So 7 sila ani nga nagluon. So muna ni ang itsura sa ilang balay. Nga kawayan lang in taon ang atop. So mga lata na gid kaayo ang atop nila. Makita nato nga kuha na gid kaayo ang ilang gipuy-an nga payag. So mga sako lang ang dingding. Muna ni ang palibot sa ilang balay. Pakita gid nato ang balay nga luoy na gid kayo ang ilang pagpuyo. Muna ni ang pagpuyo ilang angkol. So ang ilang mga atop mga gabok na gid kayo ang kawayan nga ilang atop. So muna ni ang ilang pagpuyo. Mga kaldero nila, ilang dingding nga mga sako. Pila na ni Col ka tuig imong balay? Kuan. Mga kuan ni. 8. 8 ka tuig na. Oo. So pila mo ani nga nagpuyo ining imong balay? Kuan. 7. 7 mo nga kuan lang ani nakigpuyo lang sa imong mga anak.
So lisod gid kayo ang inyong pagpuyo. So unsa yung panginabuhian karon Col? Kuan. Ding mag-uuma. So mga mais lang bingala inyong pagkaon. Mais bingala. Kay naa naman mo diri nga lisod ng area ang inyong pagpuyo. Kay mga kawayan lang. Salamat sa Ginoo, hinabang kay Ginoo ko atop blessing. Nagpasalamat si Uncle sa Ginoo sa nagatag daw sa hirong makatop na sila. Sige Col, salamat.